Hi guys, so nakabili tayo sa Daiso ng miniature sniper rifle na 1/12 scale. So ibig sabihin pang 6-inch figures siya. So maraming 6-inch figures sa market. We have of course like what you're seeing here. We have Marvel Legends, we have G.I. Joe classified series, and then we have DC McFarlane Multiverse. Meron din tayo ditong Amazing Yamaguchi or Revoltech, pero bootleg lang yan, wala akong original. So yeah, so maganda siya. Pagbukas natin, meron siyang two parts, which is ito, meron tayong isang bukas dito, meron siyang yung black and then you have the gray. So the gray is the stand ng rifle. So mamaya pwede natin siyang assemblein mamaya. Actually na-assemble ko na siya, papakita ko sa inyo kung paano. So may spare lang tayo dito. So madali naman siyang sundin. Meron siyang mga letters dyan, of course. So you just need to take out the parts from the holders, and then pwede mo naman siyang gamitan ng kamay if madali naman siyang tanggalin. So isang paalala lang, at napakahalagang paalala, itong nakikita nyong letter D na yan, sorry, I hope you can see that. Yeah, letter D, which is this one. Siya yung stand, no? So mahalaga na hindi nyo putulin itong dalawang part na yan, kasi stand yan ng brackets, no, nagagamitin natin para itayo yung rifle. So itong part na yan, huwag nyo dyan tatanggalin, doon nyo siya tatanggalin sa dulo na yon, kasi pag tinanggal nyo siya doon, magiging ganito siya, which is nagkamali ako. You see, putol siya dito. Dapat kasi ito part na yan is nakatayong ganon. So yan, ingat lang kayo sa part na yan. The rest is madali naman siyang assemblein. So eto, napakita ko sa inyo, natanggal na siya. So meron siyang dalawang parts, no? So dun sa kanyang lalagyan, meron namang instruction dyan, may numbering. So pagka sinimulan mo yan gawin, is madali mo na siyang ma-assemble. So number 1 is ito, itong dalawang parts na to, pagdidikitin lang natin yan. Okay, alright. So once na napagdikit nyo siya, yung number 2 nya, which is dito, yan, ilalagay mo lang yan dyan, yan, para naka-lock siya. Then yung magazine, ilalagay mo rin yung magazine dito, yan, sorry, yep, ilalagay mo lang dyan. Then meron pa siyang isang part na yung bilog, papasok mo lang siya dyan, alright. And then yung sa dulo ng kanyang papasok mo lang din yan. So yan ang itsura niya, no? Pag nilagay mo yung stand, dalawang stand niya, yung isa is this one, pwede mo siyang ilagay dito like that, and you can put it this way. Yan. So yun yung isang stand niya. At ang use naman itong isang stand na to is siya dapat yung kapag tiniklop mo ay ganyan ang magiging dating yan. So natanggal ko tong part na to na dapat ay nandun. So ganun dapat siya. So yan naman yung kapag handheld naman siya, no? Kapag hindi mo siya itatayo. So ganyan yung datingan niya. Right? Maganda siya. And think na $2 lang siya, or mga 80 pesos lang siya, or 80 plus, magagamit mo na siyang accessories, no? So ganyan itong Marvel Legends natin na to. Kita nyo yung kanyang rifle na provided. Ito yung original na rifle nitong figure na to, is M16 ba to? Yeah, with a grenade launcher, I think. So ganyan yung size niya, oh? Which is maganda siya, okay? At of course pwede mo rin siyang ilagay sa kamay niya, parang hawak niya siya. Ayan, ikaw nang bahalang mag-adjust niyan, pero maganda siya para sa Marvel Legends, no? So kunin niyo siya, bilhin niyo siya, right? Dito naman sa ating G.I. Joe, ang G.I. Joe medyo mataas siya kaysa sa Marvel Legends, no? Pero I think okay din siya, mag-scale din siya, hindi naman nalalayo ang height nila. So maganda rin siya. Maganda rin siyang bilhin para sa inyong G.I. Joe figures. Siguro medyo maliit, but I think
pag nakadapa siya while nakapatong sa kanyang stand, ay okay siya. By the way, ito yung stand niya, which is nagawa na natin kanina. Madali lang siya. Yan. So actually you can just put it this way. Yan. Yan. Okay. So while nakalagay itong isa is pwede rin. Ganyan siya. Nakapatong siya. Yan. So maganda siya. At sa atin namang DC McFarlane Multiverse, parang medyo maliit siyang tingnan. So I think gagamitin ko lang talaga siya sa ating Marvel Legends kasi medyo maliit na siyang sniper rifle, pero hindi naman din kalayuan, pwede rin naman. Sa Amazing Yamaguchi, maganda rin siya kasi hindi naman siya kataasan na figure, lalo kung gagamitin niyo siya kay Agent Venom. So I'm gonna, yung isang assembling ko ay bibigay ko rin sa kanya para meron siyang sniper rifle. Yan. So yun lang, at ang masasabi ko lang is worth it siya na bilhin. And yung aking reminder lang about sa pagputol dun sa isang stand niya is make sure na hindi nyo mababali yung wrong parts niya, para hindi masayang kagaya ng mangyari sa akin. Yun lang, at sana nag-enjoy kayo. Thank you. Peace out.